Nabigla ang lahat, just in, breaking news, nabulabog ang lahat. VP Sara kumanta again, na bisto lahat. Ayan, syempre, itong balitang ito ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitang Pinoy TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Si Inday Sara, nako, meron na naman silang bagong pag-iisipan. Meron na naman po silang bagong ikakataranta. Pero teka lang, no? Hindi ko alam kung paano ako magsasalita. Mga katunay, eto. Hindi ko na ipapakita hindi natin pwedeng ipakita or what o ano, no? Pero napanood ko ito. Nakita ko Nakita ng aking dalawang mata na siguro kayo ay alam nyo na rin na may nilabas na video, no? Tungkol dyan sa mga pulburon issue na yan, no? Parang eto na ito yung video talaga, parang hindi mo masasabi na peke o ano, dahil yun na yun nadismaya ako sa nangyari doon sa nakita ko, no? Na di ko lubos maisip na meron palang ganun, yung sinasabi nila na ganun nga, ganyan. Grabe. Kahit ako, natulala ako nung nakita ko yung video na yun, mga katunay. Napanood ko, parang kumakalat na ngayon yung video na yun. Diba? Ano kaya ang mangyayari at magiging paliwanag ni PBBM dito sa lumalabas na video yun? Diba? Nashock ako, grabe. Nashock ako dun Diba? Yung sinasabi ko na, hindi ako basta-basta naniniwala sa, yung mga hearsay. Pero, kaya nga sinabi ko na, kapag may nakita ako na ebidensya talaga na gano'n ang pinaparatang sa kanya is, ngayon, nakita ko, napanood ko, paulit-ulit, hinignan ko yung video na yun, na napanood ko kung saan-saan, talagang, yun talaga nakakadismaya na ano ako doon. Grabe. Bigla ako naisip lahat ng sinabi ni Tatay Digong. Naisip ko lahat ng sinabi niya. Lahat ng pag-aalala niya sa mga Pilipino, sa taong bayan. Nung nagbigay siya ng warning. Tuloy natin. Nagsabi po si VP Sara na hindi siya miyembro ng House of Cards. Tatalakayin po natin yung meaning niyang House of Cards. Maraming binabato. Sa mga nagsasabi po na si VP Sara ay boba. Ngayon po, pinapatulan na po lahat ng mga katanungan nyo. Nung siya po ay miyembro pa ng gabinete, alam niyo po yung ibig sabihin ng hindi ka pumapatol ng ikasasakit ng iyong kasi miyembro ka pa alam nga naman banatan mo. Pero ngayon, nakita nyo naman lahat ng itanong nyo. Kaya nakikita naman natin na tahimik si VP Sara noon. Diba pa, kitang-kita natin yung pakikisama niya hanggat maaari ayaw niyang magsalita o makasakit. Diba? Ayaw niyang makasakit. Siyempre, din kay PBBM. Hindi na natin titignan yung pagiging presidente ni BBM Ang titignan na lang natin dyan is yung pagkakaibigan nila. Diba? Na kahit paano, ayaw kong magsalita. Kahit nga na binabanata na, nagbabanata na ang Duterte, mga si PBBM, hindi pa rin nagsasalita sa VP Sara noon. Kahit paano, is lumalagay pa siya sa gitna. Pero siyempre, ito nga, hindi na siya nakatiis at siya ay umalis. Diba? Hindi niya na natitiis ang mga nangyayari. Sino ba naman makakatiis sa mga ganong pangyayari na ginagawa sa'yo? Ganon, palaging ganon. Na mismong sarili mo mga kasama, ginaganon ka. Diba? Sinasabi ko nga, talagang wala nang dahilan para mag-stay pa si VP Sara doon.
sa kanya may mga magagandang kasagutan kahit po palaisipan, pero at least buhay na buhay po ang mundo ng vlogging. Okay, yung mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, subscribe may na kay Sir Badong Aratiles. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Ako, baka sinasabi nyo mga katunay kung anong inaano ko, sinisingot ko. Vape to, vape. Ayan ha, Hyperbar. Ayan ha. Hyperbar, baka naman. Okay. Okay, punta po tayo rito sa House of Cards. Tinanong na naman, ito hindi po nang aasar si BP Sara. Matalas po kasi mag-isip Matalas mag-isip si BP Sara. No, pag may nagtanong, nakakahanap siya ng pambato. Oo. Diba? Sabi nagtanong sa kanya, ano po masasabi niyo sa 20 million food budget for Sona? Hindi ko yan masagot kasi hindi ako part ng House of Representative. House of Cards task. Yung mata niya. Yung mata ni BP Sara, di ba? Ganun. Alam niyo na ibig sabihin, no? Hindi rin po ang Banateros. Laki-laki naman kasi ng budget ng pagkain, di ba? 20 million. Sobra namang mga pagkain yan. Gaano ba naman kasosyal yung mga nandoon? Sobra, di ba? Sa dami ng Pilipinong nagugutom, tapos mababalitaan, 20 million ang budget. Di ba? Ganun-ganun na lang ipamigay, ganun-ganun na lang ipakain. Samantalang may mga taong bayan na nagugutom talaga ngayon. Di ba? Yung 20 million na yan ang ipamigay sa mga kababayan natin na yan ang ipantulong sa mga kababayan natin na nagugutom. Aba? Malaking tulong na sa kanila yan, di ba? Kayo ng Banateros. Ang Banateros po ba ay supporter ni Duterte? O kung supporter sila ni Duterte, bakit nyo po problemahin? Pinoproblema nyo kasi, huwag nyo problemahin. Go on lang kayo. Hindi nyo gusto yung ibang sinasabi nila, pero nagkakasundo kayo na supporter sila ni Duterte. Good. Yun lang po ang pagkakasunduan. Hindi sa ibang bagay. Ayaw nyo na ugali nila. Bakit naman hindi nyo na mapapakasalan yung mga yan? Diba problema lang sa ugali kung magpapakasal kayo? Pero kung hindi naman kayo makikisama sa kanila Kung ganun ang ugali ng Banateros, wala kayong magagawa. 'Di ba? Ganun sila 'Di ba? Pareho lang naman sumusuporta kaya hindi nyo kursunada yung ugali nila. Kung hindi nyo sila kursunada, huwag nyo silang panoorin, huwag nyo silang pakinggan. Ganun lang 'yun. Sa akin maraming hindi may kursunada sa akin sa ugali ko di ano magagawa ko? Ako mga katunay, kursunada nyo ba ako? Move on lang. Di ba? Basta, Duterte ka ba? Sige. Ako pa rin sip-sip po. Alam mo, ito sasagutin kita, Skywalker Okay. Kung ako sip-sip lang, dapat kay Marcos na lang ako nagsip-sip. May chance pa akong yumaman. Ay, may point. Hindi mo ba naisip yun? May point. Magsisip-sip rin lang ako dito pa sa wala ako nahihita. Alam niyo pagsisip-sip, pagsip-sip kang tao kasi may nahihita ka. Wala nga ako nahihita dito sa mga Duterte. Wala pong isang vlogger, wala pong magsabi sa inyo na kumikita sila sa mga Duterte. Ay, tama. Lahat po ng vlogger magsasabi sa inyo na hindi kami ni Cinco, walang bigay yung mga yan. Naalala ko nga may mga nagko-comment din sa akin na bayad daw ako ng mga Duterte, ganyan. Nasus ko naman. Kung bayad ako ng mga Duterte, meron na akong magagandang kotse. 'Di ba? Hindi na ako nangungutang sa 5-6. Nangungutang pa ako sa 5-6. 'Di ba? Ito pong ginagawa ko, ay reaction lamang, Hindi ko masasabing totally ganun. Pero totally na ako. Pero syempre, etong nire-reaction ko, ang binibigay kong opinion ay sa tama. Doon ako pumapabor sa kung sino ang tama. Kung may mali, nire-reactionan ko din at tinitirya din natin. 'Di ba? Pero yung sinasabing ako'y binabayaran, ng mga Duterte yung bayaran ka, ganito. Mario Joseph, tama naman si Sir Badong. Kung ako ay bayaran, hindi para sa mga Duterte ako kumampi. O hindi sa mga Duterte ako magsalita. 'Di ba? O magreaksyon. Dapat ang nire-reaction ko ganon. Tinitira ko yung mga Duterte dapat. 'Di ba? Siyempre, saan ka papanig? Di doon ka na pumanig sa
sa mga alitap-tap. 'Di ba? Yun ay didepensa ko kung ako'y bayad. 'Di ba? Baka doon kumita ako. Si Makagago nga, 'di ba? Nagsalita na binayaran siya. Sana all. Ako hindi, wala. Natural lang 'to. Yung sinasabi ko, nagre-reaction ako, akin lang 'to. Kung ano yung sinasabi ko, nasa opinion ko lang 'yun. 'Di ba? Depende sa opinion nyo kung ano opinion nyo. Yung mga nagsasalita na bayaran daw, ganto, ganyan. 'Di ba? Grabe, no? Magsisip-sip ako sa hindi ako kumikita. Baka naman tama yung pinaglalaban ng Duterte kaya ako sinusuportahan. Bakit ako lahat nababalitaan ko. May pera sa Marcos, merong pera sa Marcos. Kung magsisip-sip ako, di kay Marcos na. Tama. Tama 'yun. Kung magsisip-sip din ako, syempre doon na. 'Di ba? Bakit pa sa mga Duterte ako magsisip? At saka ganito 'yan. Sa akin kasi, 'di ba? Kung sino ang tama, doon ako pumapabor. Kung sino ang mali, 'yun ang ayoko. At nire-reactionan ko lang kung ano yung nadidinig ko, 'di ba? Dito sa mga videos na nire-reaction ko sa mga balita na inihahatid ng mga kaibigan natin na ito nga, yung katulad ni Balitang Pinoy TV, mga 'di ba? Nire-reaction ko lang katulad dito sa nadidinig ko rin kay Sir Badong, 'di ba? Kay Coach Oli, sa mga ganon, 'di ba? Kay Mr. Real Talker. Nire-reaction ko lang yung mga sinasabi nila. Syempre magtatanong, ba't puro Duterte yung nire-reactionan mo? Kasi alam nyo kung bakit. Sa mga Duterte ko kasi nakita yung tama, yung may katwiran. 'Di ba? Sa kanila ko nakita yung katwiran. Pinag-aralan ko muna 'yan bago ako magsalita. Bago ako pumunta rito sa gawin na to sa politika uli, bumalik. Kasi 'di ba, nag-aano ako noon, eleksyon, nagre-reaction ako. 'Di ba? Pinag-aralan ko kung sino talaga yung tama at mali. Nakita ko na merong mas katwiran yung mga Duterte dito sa nangyayari. 'Di ba? Nakakainis yung mga alitap-tap na nagpapalala ng gulo. Kaya dito ako sumimpatya sa mga Duterte. 'Di ba? Kung mali ang Duterte, bakit ba ako sisimpatya sa mga Duterte? Siyempre doon ako sa tama. Nakita kong tama yung mga Duterte, tama yung pinaglalaban nila, tama yung sinasabi nila. Kaya doon ako sumisimpatya sa kanila. No? Kaya nga sip-sip dahil may mahihita ka . Pag wala ka nahihita sa sinusuportahan mo, malamang sa hindi, pinaniniwalaan mo yung sinusuportahan mo. Pasensya naman yung mga kapitbahay natin. Di ba? Okay lang yan. Yun yung paniniwala mo . Pero sa lahat po ng sip-sip, ako lang yung wala nahihita. Di ba? Mahirap po yan. Mamamatay kayo sa kaiisip kay Badong. Pag-iisipan nyo ng pag-iisipan si Badong pero wala kayong mahihita sa akin. Dahil hindi magkoconnect . Walang maniniwala sa inyo. Sip-sip ako sa Duterte. Bakit? Bakit ka magsisip-sip sa wala ka mahihita? Meron na ba kayo narinig na kumikita sa mga Duterte? Wala. Hindi sila ganun. Hindi ba? Hindi sila ganun. Okay. Hindi ko masagot kasi hindi ako part ng House of Representatives, House of Cards. Tapos kumikindat-kindat si BP Sara. Magaling no? Magaling. Alam niyo po, ang meaning po ng House of Cards, siyempre yung literal meaning niya, structure. Yung House of Representative, ang tindi magwaldas. Grabe naman kayo. Built of playing cards previously balanced together, di ba? Yung House of Cards, literal yung yung mga cards na ginawa mong bahay o structure, yung mga pa-triangle. Pero yung dahil po mabuhay yung House of Cards, mabuhay po yan, di ba? Yan po, pag sinabing House of Cards sa political parlance, gamit lang tayo na ito po yung meaning niya, an insubstantial or insecure situation or plan. Insecure, wala pong kasiguruhan, di ba? Wala kang tibay na maaasahan. Marupok, correct. Wala kang tibay na maaasahan. Yan, House of Cards na yan. Wala kang tibay na maaasahan dyan. Ito mismo, hindi lang po yung House of Cards. Hindi lang po yung House of Representative, yung Malacanang itself. Meron din pong TV series yan na napanood ko po, Kevin Spacey. Nasubaybayan ko. Kaya lang, medyo nababuyan na ako bandang huli. Kaya lang, maganda yung manipulation. Yung pagmamanipulate ng mga tao sa mga
Dati siyang majority floor leader ng Congress, na naging presidente ng Amerika, etc., etc. Mabuhay. No, yung ano po siya, yung hindi po siya matatag. Na palaisipan na naman, alam na naman nila yung ibig sabihin ni BP Sara. Na itong Malacanang, itong na nakasandig sa House of Representatives ay masyadong mabuhay. No? Wala po siyang kasiguruduhan sa sarili. Insecure. Talaga namang yung House of Representative ang bumaba na talaga sa mga Duterte kay VP Sara eh. 'Di ba? Sila yung tumatrabaho talaga. No? Yung kaya sila nasasabihan sip-sip tuloy. Diba? Sila yung talagang nagiging salarin sa ganyan eh. Ang daming alitap-tap na nakaikot diyan eh. Napaka-insecure ng mga tao diyan. Kaya nga po, tignan nyo kung pagkakaiba ni Pangulong Duterte at etong kasalukuyang administrasyon. Ang dami pong inimbitang kalaban ni Pangulong Duterte dahil sa pinaglalaban niya. Pero, hindi pa rin po natibag. Lahat ng media, kalaban na si Duterte. Yan yung sinabi ni Attorney Jimmy Bundok, di ba? Tama ba si Attorney Bundok yun? Iba kasi ang ugali ni FPRRD, no, para sa akin, ng mga Duterte. Iba ugali nila eh. Sila, pag pinaglalaban nila yung tama, babanggain nila kung sino yung mababangga talaga. Hindi katulad kasi ng iba na takot bumangga. 'Di ba? Kita mo nga sa war on drugs nga ni FPRRD, 'di ba? Sa lahat ng mga naging presidente, si FPRRD ang gumawa ng ganon. Na binangga niya talaga lahat ng masamang bisyo dito sa Pilipinas. 'Di ba? Halos pwedeng maging mitya ng buhay niya yung ganon. Pwede siyang gantihan ngayon. Siyempre, nasa posisyon ka nung mga panahon na yon. 'Di ba? Patag ka. Pero paano ngayon 'yan kung wala ka na sa posisyon? 'Di ba? Pwede kang balikan. 'Yun yung magiging consequences ni FPRRD noon. Pero hindi siya natakot talaga. Talagang itinuloy pa rin niya. 'Di ba? Kung ano yung sinabi niya. 'Di ba? Doon pa lang nakikita na natin yung tapang nila. Na handa nilang panindigan kung ano yung sinasabi nila. Kaya talaga dito is marami talaga na talagang maraming magagalit sa kanila, maraming maiinis. Kasi kung talagang mali yung mga taong binabanatan nila, talagang binabanatan talaga nila. 'Di ba? Wala na silang tumpik-tumpik, hindi nagpapapreno-preno, wala nang kesyo pa ikot-ikot pa, talagang dinidiretso niya. 'Di ba nakita natin si FPRRD talaga, kapag ikaw talaga isangkot ka sa bisyo, talagang pinapangalanan ka talaga on air. 'Di ba? Tsaka kapag may ayaw siya sa mga tao, dinidiretso niya, sinasabi niya talaga kung ano yung nasa loob niya. Hindi kasi sila plastic, yun yung mga taong hindi plastic. Ang taong hindi plastic, madalang magkakaroon ng mga kasama. Kung magkakaroon man ng mga kasama yan, is yung solid talaga sa kanya. Yun yung maganda. Pero yung taong plastic, marami kang makakasama kasi marunong kang makipagplastikan. Ganun yan Sabi nito, no? Lahat ng media, kalaban si Duterte nun. Pero hindi pa rin natibag. Kasi alam ng taong bayan para sa kanilang ginagawa Alam ng taong bayan na Alam ng taong bayan na yung Duterte talagang nagsasakripisyo, dumadam ang mga kinakalaban ng Duterte, grabe. Hindi po mga simpleng korap na politiko. Mga oligarko. Kaya nga nagsasalita yung mga oligarko ngayon. Para kay BBM. Okay. Ganun po yung politika Dapat po yan, inuunawa natin. No? So, Duterte ba sila? O di Duterte sila, pasok. Duterte ba kayo? Pasok. Duterte lahat. Ang politika po ganun, nangungumbinsi nga tayo Ano ba background yan? Puta, binoto mo pala si Marcos Bakit ka magdo-Duterte ngayon? Kahina-hinala ka. Hindi po ganun yun. Maaari pong hindi sila dapat bigyan ng cabinet position o kung ano pa man, di ba? Pero winu-welcome po ng mga politiko yung mga yan. Di ba? Dadayain tayo ulit. Kailan ka ba dinaya? Kailan ba nadaya yung mga Duterte? Hindi pa po natatalo yung mga Duterte. Yan sinasabi ko sa inyo, napaghahalo-halo nyo sa utak nyo yung mga... Napaghahalo-halo nyo sa utak nyo Dadayain na naman tayo. May nagsabi, dadayain naman tayo sa 2015, 2025, 2020. Kailan po nadaya ang mga Duterte? Kailan po ba natalo sa eleksyon ng mga Duterte?
Teka muna, nalilito na ako. Kasi kapag dinaya ang mga Duterte sa eleksyon, halatang halata. Halata yun, halata. Kapag natalo ang mga Duterte, kay Fernando po Jr. nga is halatang halata na eh. 'Di ba? Alam naman natin, ang dami talagang bumoto kay FPJ. Sa totoo lang dapat talaga si FPJ ang presidente para sa akin. 'Di ba? Mantakin mo sa mga lugar nakakuha siya 0. 'Di ba? Parang imposible na ang isang Fernando po Jr. ay makakuha sa isang mga lugar na 0. 'Di ba? Imposible 'yon. 'Di ba? Pero itong mga Duterte din, mas lalo na. 'Di ba? Mas lalo na. Mahirap dayain 'yan. Kapag yan, kuwari tumakbo yung 3 Duterte sa Senado, napakalabong matalo yan. Malabong dayain. Kahit si VP Sara, kung nakita mo naman na ganun kahina yung mga kalaban niya sa pagiging presidente, sa 2028, kung sakaling tatakbo si VP Sara, tapos matatalo si VP Sara, Mariosep, imposible! Diba? Tensya na kayo. Saglit lang, nalilito ko. Pasimplehin yung mga utak nyo, huwag nyo lituhin. Hindi pa po nadadaya mga Duterte dahil hindi pa po natatalo ang mga Duterte. Ang natatalo kayo na huwag nyo pong intindihin. Lahat po yan i-welcome nyo. Halimbawa po, may mga bumaliktad na dyan sa mga yan. Na-realize nila, putya, huli na po kami pero na-realize namin ngayon. Halimbawa po, yung 89 billion, hindi na tama to. May sakit. Halimbawa, may vlogger, may sakit yung kapatid, tapos hindi nabigyan ng, halimbawa lang Marcos siya, tapos hindi nabigyan ng kalinga ng pilil, tapos nabalitaan niya na isosoli lang. Yung talagang dahil doon, dahil very personal yun, putya, Marcos ako pero ayoko na. Grabe yung ginawa nyo. Yung kapatid ko may sakit, hindi na benepisyuhan ng pag-ibig. Tapos, isosoli nyo lang dahil wala raw pera. Yung ba hindi nyo tatanggapin yun? Pag kinundinan niya na yung di wag na natin tanggapin yan lahat. Si Maharlika, wag natin tanggapin. Maski si Apollo Kibuloy. Di nyo ba alam, si Apollo Kibuloy yung nagtaas ng kamay ni Marcos Sara Duterte? Hindi. Siya nagtaas no? Ngayon, si Pastor Kibuloy naman ang pinagtataas ng kamay ngayon. Hinahamon nga siya ni PBBM na lumabas siya. Grabe, no? Lahat ng sumuporta nun sa eleksyon, no? Talagang ngayon sila yung nagsasuffer. Yung nagbigay ng suporta, di ba? Grabe. Hindi po yan yung, hindi po yan yung usapin. Ang usapin po, sumusuporta ka ba? Yan po yun. Ganun po ang politika. Para ka manalo. May tinanggihan ba yung mga politika? Kami po, susuporta na po kami sa inyo. Teka muna, ano ba background? Ano ba background? Anong background ang pinagsasabi mo? Susuporta na nga ako, background. Pagbigayan na ng posisyon yan, dyan ka mag-iisip. Teka muna, nanghihingi lang yata ito ng posisyon, kaya bumaliktad. Dyan, yan ang pag-isipan mo. Kaya ka siguro bumaliktad, manghihingi ka lang. Yung mga bumabaliktad sa Duterte, ng mga nagpapalapad lang ng papel yun. Siyempre, baka magkaroon tayo ng konting posisyon, ganun. Pero sana wag nilang pagsisihan yung panahon na yon na ginawa nila na bumaliktad sila. 'Di ba? Wag sanang pagsisihan kasi dapat bago ka bumaliktad, nag-iisip ka muna. Hindi siguro di mo rin sila masisisi dahil natatakot sila na kung sakaling pumanig sila sa mga Duterte o baka sila naman ang maipit. Kung may mga ilapit silang suhestyon, baka hindi dipakinggan. Diba? Katulad kay VP Sara, bakit pa siya magde-DepEd? Diba? Bakit pa niya itutuloy yan? Paano pag nangailangan siya ng pondo para sa mga schools, diba? Para sa DepEd, diba? Paano niya masusuportan kung hindi siya bibigyan ng pondo? Diba? Kasi nga, kontra sila, kalaban sila nang nagbibigay ng pondo. Kaya, wala na. Hindi na para mag-stay siya. Alam nga naman sa bulsa ni VP Sara kunin yun. Kahit sabihin natin na gusto ni VP Sara gawin yun, nasa bulsa ni VP Sara kunin. Pero, Diyos ko naman, Mariosep, tungkulin yun ng gobyerno. 'Di ba? Ang tungkulin nun, suportahan kung sino yung namumuno doon, bigyan ng pondo kapag kailangan, alamin doon sa namumuno, gaya si VP Sara, alamin kung anong pangangailangan, kasi bibigay kay VP Sara, kasi VP Sara ang mga doon. 'Di ba? Kaso nga lang, hindi magagawa yun ni VP Sara dahil walang gustong magbigay ng pondo sa kanya. 'Di ba?
Di ba? Okay na tayo riyan. Punta na tayo rito. Yan yung sinasabi ko sa inyo na maging mas lawakan natin kasi nasa politika tayo eh. Nasa politika tayo. Ayong natating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan natin ang boses na yan na nagbula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.